Ikala kumusta kabayong buntag kaninyong tanan? Adiyan ang mga detalye sa atong Trompeta Balita Morning Edition. Daring adlaw nga Miyerkules sa May 7, 2025. O ba inyong mga tigbalita? Ako si Trompeta Norbert Pagaspas. Ug ako si Trompeta Anhal Yazgo. Balitang Lokal. Sa mga detalye na sa Balitang Lokal, gitumbok sa Road and Traffic Administration Cagayan de Oro ang mga nagunang hinungdan sa pagdayon ng pagsaka sa disgrasya sa kadalanan ng syudad o silingang munisipalidad. Base sa datos, ang mga nagunang hinungdan nga ilang nahipos mao kining mga musunod: ang pagmariyo nga ubo sa influensya sa alkohol, nakatulog tungod sa kakapoy ug pagkabilar. Tungod diri karon gihingusgan sa RTA ang luwas og secure nga pag-drive nga naglakip sa kombinasyon sa pagsunod sa mga balaod sa trapiko, pagmintinar sa kahibalo sa palibot o pag-practice sa defensive driving techniques. Nanlakip usab nini ang paglikay sa mga butang nga makabalda sa pagmaniho sama sa paggamit sa mga mobile devices o pagsiguro nga imong sakyanan na sa mayong kondisyon. Naobserbahan usab sa RTA ang pagdaghan sa mga kabataan nga manggawas padahon sa kagabion, ilabi na diyang natapos ang COVID-19. Taas nga to ang volume lugar sa mga number of road crash incidents nga natala nato sa buhatan sa ate. Sugod at tong January padulong March mukabat na 1,883. Unfortunately medyo taas gid pod. Mukabat ni ang patay ani sa almost 100 ang included nga mga number of mga disease kidali gani ang kaning natali na to sir dili mangidaw ingon nga diri lang sa sentro nga bahay included man niya nga to ang nga silingan nga mga municipalities. Ang pamahayag ni James Roy Andrade, tigpamawa sa Road and Traffic Administration ng syudad sa pagiginabi sa Radyo Trompeta. Balitang National. Alasay sa 9 na sa kabuntagon. O karon mga detalye na sa tong Balitang National. Gidaig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nahimong trabaho sa mga buhatan sa gobyerno aron mawalan ang nasod sa Financial Action Task Force or FATF Gray List. Subay nini, giawag sa Pangulo ang mga opisyal nga magdoble sa ilang trabaho o gipadayon ng pagpatuman sa mga reforma. Tumong nini aron mapadayon ng pagsumpo sa Pilipinas batog sa money laundering and terrorist financing. We must tighten our enforcement against money laundering and terrorism financing. We must strengthen our financial system so that it can withstand the more sophisticated and technologically advanced challenges faced by the financial sector. The challenge to all of us is to never allow our country to slip into the gray list again. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nangsaran nga ang FATF usa ka intergovernmental watchdog nga nakabase sa Paris nga adunay international nga sukdanan sa money laundering o nga pundo sa terorismo. Subay nini, kinahanglan nga magpatuman ang nasod og action plan kung naapid kini sa gray list aron maaksyonan ang kakulangon nini batok sa dirty money. Matod pa, pwede usab nga maapil sa blacklist ang nasod kung wala kini paghimuon nga lakang pagsumpo sa dirty money, mamahimong babaga ng mga transaksyon sa padalapi o ang apil na ang overseas workers. Gikataw nga nawagtang ang Pilipinas sa listahan sa gray list niadtong bulan sa Pebrero ning tuiga. Sumpay nini o sumpay sa Pangulo nga dako gikatamang sa gray list exit sa nasod alang sa kayuhan sa mga overseas Filipino workers o OFW o nga makaagat kini o daghan pang mga mamumuhunan. For us Filipinos, exiting the gray list means a simpler, more affordable financial system of transactions. It means our OFWs can send money home at a lower cost. It also means that our businesses face fewer hurdles in securing international financing, which encourages foreign investment. Ang pagparayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alasay sa 20 na sa kabuntagon. International.
Nagtagbo na sila si Japanese Defense Minister General Nakatani o ang iyang Indian counterpart na si Rajnath Singh dito sa New Delhi, India. Nasayran nga nagkasinabot ang duha ka nasod o duha ka mga opisyal nga mas ipalawom pa ang og pahugtan ang joint defense drill alang sa duha ka nasod. Dugang pa nga nagkayusa ang duruha nga mas iparigon pa ang Japan-India Defense Cooperation sa may Indo-Pacific region. Subay dini, nakahukom sila si Nakatani o Singh nga magmugda sa pagkamonitor o makatutok sa maong kalihukan. Giparayag sa duruhang kinahanglan ang pagtinabagay aron masumpo ang mga pirata nga sa kadagatan. Giparayag ni Nakatani nga walay rason alang sa ilang kalihukan o walay rason alang sa kalihukan sa mga terorista sa nahitabong pagpamatay sa 26 ka mga tao dito sa may Kashmir region. Both India and Japan are an active members of the Quad, and therefore the main agenda of the talks will be to take forward the defense ties between the two countries. It is expected that Defense Minister Rajnath Singh will talk regarding enhance the defense cooperation between the two countries. Ang pagtaho sa NewsX Media. Inyong nabati ang kumpletong detalye sa itong Trumpeta Balita Morning Edition ring adlaw nga Miyerkules sa May 7, 2025. Oman gihapon ang inyong mga tig balita. Ako si Trumpeta Norbert Pagaspas. O ako si Trumpeta, Anhal Yazgo. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang iyang sunod na programa.